Ayan guys, oh. Ang laki. Tapos mayroon pa silang brown, yung pang ano yan, tornilyo. Ang lalaki. Oh. Napakaganda na po ang kanilang pintura. Napakakinis na. Bukod dito sa may brown, yellow muna. Itong yellow. Primer lahat yan, mga ano. Tapos mayroon pa silang brown, yung pang ano yan. Ano matawag na? Nakalimutan naman ako. Mayroon pang brown yan sa ibabaw, bali 3 patong po yan. Parang magmumukhang plastic na talaga siya. Talagang hindi po siya mapapasukan ng tubig. Kaya sabi nga ni Bossing kahapon nung isang araw yung meeting nila, ayaw ko yung barabara ng trabaho. Kailangan magandang ang inyong trabaho. Ayaw ko yung ano, kahit na nagmamadali man tayo, pero ipapakita nyo pa rin na may quality yung inyong gawa. Kaya po, dito po ay nagdudugtong na po sila dito, naglalagay na po sila ng mga tornilyo. Ayan o. Ayan, doon sa kabila, ang lalaking tornilyo guys. Iwan ko anong size ng tornilyo na yan, no? Ayan o. At paspasan na po talaga to guys. Kailangan na po talaga matapos to siguro bukas to. Kaya lang umuulan naman dito. Ito oh. Hanggang dito sa labas kasi oh, umuulan oh. Ayan oh. Kita nyo? Ito na lang po ang kulang. Itong dulo na lang po. Siguro mga ilang metro na lang po to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 10 meters na lang tansya ko guys ah. Yan lang po ang ano ko dito. 10 meters na lang po. Ito po ay matatapos na. At ayan po, paspasan na po ang kanilang trabaho dito guys. Ayan o. Tapos yung mga tornilyo nandito, ay may music guys. Oh, may music na naman dito. Dapat walang music dito guys para di tayo maano. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung ito yung mga tornilyo guys. Ayan o. Ayan o, tornilyo. Ayan o, nandyan na yung mga tornilyo. Lalaki o. Ayan, ang lalaki ng mga tornilyo. Ayan sa ibabaw yung tornilyo. Sir, anong sukat ng tornilyo na yan? Anong size yan? Ang laki no? Ang bigat ba? Ayan guys oh. Ang laki. Ito po ibabaon dyan oh. Itutusok dyan yun oh. Yan ang ginagawa nila oh. Ayan oh. Ang laki. Pero lalagyan pa raw ng ano yan. Yung pinaka ano sa ibabaw para hindi matanggal. Kasi alam nyo man dito maraming dequatters no. Maraming nagdidikwat dito kaya lagyan ng anong ilalagay sa ibabaw para di matanggal? Parang epoxy. Ito sa ibabaw. Lagyan na asilan. Di, para di manakaw. Ano yung sabi ni Bossy? Ano pangalan yun? Epoxy. Steel epoxy no? Ayan, nilagyan daw ng steel epoxy ito guys. Di po ba? Kasi pag bolt lang mga kaibigan, madali lang ikutin yan. Kailangan po talaga itong ilalim ito. Kasi alam mo naman dito guys, sabihin ko sa inyo ha, maraming nagbabangka dito, nagbabangka at namumulot po ng mga kalakal. Eh, hindi po natin, kasi doon sa may maestransa, may nagbabangka doon, yung bangkang styrofoam, sumusuksok po sa ilalim ng ano, yung esplanade po natin. Sumusuksok doon, tapos di natin alam kung ano mga ginagawa. Ang sa isip ko naman, namumulot ng mga plastic bottle kasi kalakal po yon. Eh mamaya, dahan-dahanin tong tornilyo, ito yung sinasabi ko. Baka dahan-dahanin yung tornilyo na natanggalin. Mahirap na, pero lalagyan doon nila ng lock yan para hindi mahiikot. Kumbaga yan ay nakafix na talaga, hindi na po magagalaw yan. Kaya bubugahan pa rin nila ng ano yan, yung primer yan para di po magkakaroon ng kalawang. Ayan po si Bossing oh. Pati si Foreman, nagtatrabaho na rin dito si Foreman guys. Ayan oh. Si Foreman. Ayan. Dito, grabe guys, ang ganda na pagkagawa oh. Kala mo yung bakal, nagiging plastic siya. Kasi sa hitsura ng pagkagawa, yung finish niya, parang plastic na siya mga kaibigan. Pero ito ay nasa 15 tons po ito. Sa 3 dugtong kasi isang pirasong ano, I-beam nito ay nasa 5 tons. Bali 3 dugtong 15 tons. Ito po ay ilalagay dito. Kung nakita nyo yung binuhusan na yan, nakita nyo yung binuhusan na yan, at saka itong buhos na to, ito. Diyan po yan ilalagay. Yan, diyan po siya ilalagay. Itong napakalaking I-beam, oversize mga kaibigan. Ito, grabe. Oh, yan oh.
Kita nyo? Ito guys, ano na to? Hindi pa tapos to ha. Meron pang ano daw to, yung kulay maroon. Yung yung pangatlong coating nila, no? Una yellow, tapos yung gray, itong gray sa ibabaw. Tapos meron pang ano yan. Kaya nga, ang sabi nga ni Bossing, malaki na po ang ano niya sa pintura pa lang, sa primer pa lang. Itong pinapahid dito. Lahat-lahat na guys, lahat-lahat niya. Mula doon sa post office papunta dito sa may Aroseros, lahat ng mga pintura na nagagamit umabot na sa ganong presyo. 1M na po, 1M. Mahigit, mahigit. Grabe. Ang lakas ng kulog guys. Ayan, nandito po tayo sa ilalim ng tulay. Buti na lang umabot pa tayo guys kasi na-traffic ako dyan sa may Quiapo. Ngayon lang, buti na lang nakalusot kagad ako. Kung hindi lang ako nakamotor, nako sigurado di ako makakarating dito. Yun po ang sinasabi ko, mahirap po mag-update pag tag-ulan mga kaibigan. Lalo na yung motor lang, walang bubong yung ano mo. Siguradong basang-basa ka po talaga. Pero sinisikap ko talaga na makarating kagad dito para naman ay makapag-update tayo. Ayan po, kita nyo naman, umabot. Eksakto lang po talaga ang ating dating. Ayan po ang ating, kita nyo naman. Wala pa ating signal dito mga kaibigan. Ito, kita nyo naman ang ilalim ng ating Quezon Bridge mga kaibigan, napakalaki. Sobrang bigat. Ang magbubuhat nito, crane. Bali, 4 na crane ang magbubuhat. Bali, 10 tons. No? 10 tons. Bali, 4 na 10 tons. Bali, 40 tons po ang magbubuhat nito. Abangan nyo po guys kung paano nila ililipat to kasi nag-isip talaga ako nito. Ang sabi nga ni Bossing, panoorin mo Papa Dig yung paglipat natin dito sa dito. Kasi hindi po tayo gagamit daw ng crane, no? Nag-isip ako guys kung hindi daw gagamit ng crane. May idea na ako, chain block ang gagamitin pero anong sistema? Kasi hindi naman tayo pwede magkakabit dito sa ibabaw ng mga i-connect para mabuhat to guys, no? Hindi natin pakikialam to, ang sabi ni Bossing. Hindi natin pakikialaman tong tulay. Gagawa sila ng idea para po ay mabuhat po itong ating dambuhalang bakal. Ito po nakikita natin. Dambuhalang bakal. Ayan po, may mga tornilyo na guys, oh. Ayan, oh. Talagang ready to transfer na po ito guys. Ang sistema nito, pag ililipat to, ito yung nasa ibabaw, yun ang magiging ilalim dito. Nasa ilalim siya na parte, itong ibabaw. Kasi ang ilalim naman nito, papahiran din ng yung primer at saka wiwildingin yung may natitira pa sa ilalim na hindi na inabot ng welding, no? Ang ilalim nito biwildingin pa tapos papahiran pa nila yan. Ganyan sila. Napakahirap guys, no? Isipin, no? Pero grabe, napakaganda talaga. Maganda ang trabaho nila. Baka sabihin naman, may kinikilingan daw ako sa pagbablog mga kaibigan. Wala po. Dahil nandito po tayo, on the spot po tayo. Kasi may nakita po ako sa mga project sa flood control at talagang kinukurot na lang po ang semento na natitipak na, no? Pero ito, nakita ko dito, ang laki guys kasi sinasabi po talaga nila ang PSI. Importante yung PSI guys, yung tibay ng semento. At saka first class at saka waterproofing yung semento na ginagamit. Kaya sabi nga ni Bossing, yung truck na dinideliver ito, pag na-delay po sa oras yan sa paghatid dito, lumagpas sa oras, itatapon po yung semento. Hindi na po nila tatanggapin dito na itatambak dito, ibubuhos dito. Kasi magkakaroon ng expiration pala yon. Kaya pala yung mga truck natin na mixer truck ay mayroong nakasulat na do not delay. Government project, nakalagay pala ganon. Kailangan di sila ma-delay pala. Ganyan pala yon. Okay. Grabe, ang ganda dito guys, oh. Ito na po inantay talaga natin guys. Ayan, oh. Kita nyo naman, oh. Tornilyo, ang lalaki. Oh. Diba? Ang lakas ng music dito guys, oh. Oh.